Hello, ang topic natin ngayon is for feedback and control systems, which is electrical network transfer functions part 3. So kung hindi nyo pa napapanood yung parts 1 and 2, ililink ko na lang sa description para check nyo muna. Panoorin nyo muna para meron na kayong idea or background and concept about the lesson. So ito yung mga discuss nating concept. Tapos nakapag-solve na rin tayo ng sample problem. So sa part 2, umabot tayo hanggang problem 6. Okay, sige. Tuloy natin. Let's have problem 7. Solve tayong more problems. Find the transfer function VO of S over VI of S for the given circuit. Okay, so ito yung circuit natin. Hanapin natin yung transfer function VO of S over VI of S. So ito yung output, VO of S, yung voltage across the 1 ohm, tas the input is VI of T. So convert muna natin into S domain or gawin nating impedances yung mga values. So, di ba kapag inductor, may inductor lang tayo, wala tayong capacitor, ano yung magiging impedance niya? Kung 1 Henry, L nyo is 1, di ba LS? Okay, but yung L is 1, so 1S or simply S. Yan. Tapos yung mga resistor, same lang. Sige, 1 ohm, 1 ohm. Or kahit wag natin munang lagay yung ohm. Yan. Tapos gawin yung Laplace transform yung input, VI of T, gawin yung capital, VI of S, pati yung output, capital VO of S. And then find VO of S over VI of S. So kahit anong circuit analysis technique, pwedeng mesh, pwedeng nodal, or kahit simple voltage divider. So kung gusto nyo mag-nodal tayo, nodal analysis. So ito yung reference node, ground, 0 volt. Yan. So ito yung, kasi with respect to ground tayo, so itong node na to, same lang siya sa VO of S. Tapos itong node na to is VI of S na rin kasi connected siya direkta sa positive polarity ng VI of S with respect to ground. Tapos assign tayong direction ng currents. So dito sa 1 ohm pa kanan ay 1 of S. Dito sa inductor pababa ay 2 of S. Dito sa 1 ohm pababa ay 3 of S.
Yan. So, pag nag-nodal analysis, magke-KCL tayo. So, KCL tayo at node VO of S. So, summation of current entering equals summation of current leaving. Ano yung mga entering kay VO of S? So, sa inassign ko, si I sub 1 of S lang. Tapos, yung mga leaving, si I2, tsaka si I3. I2 of S plus I3 of S. Tapos, represent natin in terms of the node voltages. So, si I1 of S, higher potential niya pumasok kay V1 of S, minus lower potential lumabas kay VO of S, then divided by the impedance or the resistance 1 ohm. So, I1 of S is VI of S minus VO of S over 1. Next, si I2 of S naman, so higher potential niya, pumasok kay VO of S minus lumabas sa ground 0 volt divided by the impedance S. So, I2 of S is VO of S minus 0 over S. Plus, sa si I3 of S naman, higher potential niya, VO of S minus 0, lower potential, ground, divided by the resistance, 1. So, I3 of S is VO of S minus 0 divided by 1. Okay? Or kahit alisin na natin tong mga minus 0. Yan. So, magiging VI of S minus VO of S na lang kasi over 1 equals VO of S over S plus VO of S na lang to. Sige, so i-multiply natin both sides by S para walang denominator. So, magiging S VI of S minus S VO of S. So, distribute yung S. Tas dito, cancel si S. Magiging VO of S. Tas S times VO of S, S VO of S. Pag sama-samahin natin yung mga VO of S, so dito transpose si negative VO of S. So, S VI of S is equal to, copy ko muna to, VO of S plus S VO of S, tapos magiging positive S VO of S. So, S VI of S, so factor out natin si VO of S, combine, tas add natin yung coefficients. So, 1 plus S plus S. So, S VI of S is magiging 1 plus S or 2S plus 1 VO of S. So, dahil hinahanap natin is itong ratio ni VO of S to VI of S, cross-multiply ko na lang dito si VI of S, tas itong 2S plus 1, cross-multiply ko dito. Bale, magiging S over cross-multiply 2S plus 1 is equal to VO of S over VI of S. So, ito yung transfer function. S over 2S plus 1. Or another method, mas madali, pwede kang mag-voltage divider na lang dito. Paano pag bin-voltage divider to? So, wag na tayong mag-nodal analysis. Pwede nyo kuhain yung Thevenin kung gusto nyo. Yung Thevenin dito sa AB,
Okay, get the Thevenin at terminal AB. Okay, so aalisin ko muna tong load. Alisin yung load. Ito kasi yung load yung 1 ohm. So, hanapin nyo si ZTH and VTH. So, si ZTH, ang gagawin nyo, ito-turn off nyo lang yung turn off nyo tong source, di ba? So, pag voltage source, iga-ground. Tapos, dito nyo hahanapin si ZTH. So, ano yung equivalent impedance ngayon since sa terminal AB? Parallel, 1, and S. Okay? So, ZTH is 1 parallel with S. Or, ano yung shortcut formula kapag parallel? Product over sum. S times 1 over S plus 1 or S over S plus 1. ZTH. Tapos si VTH, Thevenin, ano lang yan, the voltage divider. Diba? Yung VTH is yung voltage across dito sa S, sa inductor. So, magiging impedance S divided by the sum, S plus 1 times the input VI of S. So, pag niredraw natin, so meron tayong VTH equal to S over S plus 1 VI of S. Tapos yung ZTH is anong nakuhang ZTH? S over S plus 1. And then dito sa terminal AB, ibabalik nyo itong load, yung 1 ohm. Yan. Tapos nandito si VO of S. So naka-series na. Pwede nyo nang makuha yung VO of S by voltage divider rule or VDR for short. So, bali, VO of S is yung impedance or resistance niya na 1. Then, over the sum, bali, yung ZTH plus 1, ZTH is S over S plus 1 plus 1. And then, multiplied by yung VTH, which is S over S plus 1 VI of S. Yan. So, i-cross multiply natin ngayon to. Si VI of S para makuha yung transfer function VO of S over VI of S. So, matitira is 1 over S plus 1 plus 1 times S over S plus 1. So, di ba, i-multiply nyo numerator times numerator, tapos itong denominator times denominator, i-distribute nyo. So, 1 times S over S plus 1 times S plus 1 cancel, magiging S na lang. Plus 1 times S plus 1, S plus 1. So, S over S plus S, 2S plus 1. So, same lang. S over 2S plus 1. Pareho lang ng sagot, di ba? Okay, S over 2S plus 1. Gets? Okay, problem number 7. Next, problem number 8.
Okay, find transfer function uli. VO of S over VI of S for the circuit below. Ito naman yung circuit. Okay. So find the transfer function VO of S over VI of S for the circuit below. So convert muna natin, convert to S domain. So gawin nating impedance yung mga value. So kapag capacitor, inductor, ano yung value ng impedance nila? 'Di ba sa capacitor kanina, LS. Yung L nyo is yung inductance 1. So 1S or S kasi 1 Henry. So gagawin ko na siyang 1S or sige S na lang. Paano kapag capacitor naman? Ang impedance niyan is 1 over CS. Where C is the capacitance. So 1F, 1 farad. So therefore, 1 over 1S or simply S, 1 over S. So palitan ko na to ng 1 over S, impedance. Yan. Yung resistor, retain niya lang yan mga 1 ohm. Or kahit alisin nyo na lang muna tong ohm, kahit lagay nyo lang is 1. Then, Laplace transform nung mga input tsaka output voltages. So, gagawin nyo tong capital VI of S. Tapos, itong VO of T, gawin nyong capital VO of S. Then, tsaka nyo i-analyze. So, kahit anong circuit analysis ulit, pwedeng nodal analysis, mesh analysis, etc. So, mas madali kung gagawin natin yung kanina, kuhain nyo yung equivalent Thevenin dito sa terminal AB. Okay, tapos pag kinuha nyo yun, magiging series na lang. Tapos voltage divider, di ba? Or pwede rin kayong mag-nodal analysis. Bubuo nga lang kayo na equation doon sa nodal analysis. So, anong gagamitin natin? Sige, yung ano na lang. Yung nodal. Depende sa inyo. Sige, dito, ay, nawala. Assign tayo ng reference node. Ito. Okay, or the 0 volt yung ground. So, ano yung mga node natin? Ito, di ba? Ito. Okay. Pero gawin ko na lang ganito. Isang node na lang na to, let's say VR of S.
Yan. Tapos, ito, VI of S na siya kasi nakakonect sa positive polarity with respect to ground. Yan. Assign tayo ng direction ng mga current. So, kay 1 ohm, gawin ko siyang papasok sa VR, pakanan, I sub 1 of S. Dito kay 1 ohm, pababa, I sub 2 of S. Tapos dito sa branch na to, sa series LC, palabas, I sub 3 of S. So, summation or mag-KCL tayo at node VR of S. So, summation of current entering equals summation of current leaving. Ano yung entering sa VR of S na node? Si I sub 1 of S lang, di ba? Dito naman sa leaving, I sub 2 of S plus I sub 3 of S. Okay, tapos represent natin in terms of the node voltages. So, itong I sub 1 of S, higher potential VI of S, minus lower potential VR of S divided by the resistance 1. So, I sub 1 of S is VI of S minus VR of S divided by 1. Tapos si I2, higher potential VR of S minus lower potential ground 0 divided by the resistance 1. So, I2 is VR of S minus 0 over 1. Tapos dito naman, si I3, higher potential VR of S minus lower potential ground 0 divided by yung dinaan ng impedance, bale series si S saka si 1 over S. So, all over S plus 1 over S. So, bale, I3 is VR of S minus 0 divided by S plus 1 over S. Or kahit wag yun nang isulat yung minus 0. Yan. Simplify natin kasi mga over 1 lang yan. Excuse me. So, kahit wag natin isulat, VI of S minus VR of S is equal to VR of S equal to VR of S. So, complex fraction siya. Multiply ko to both numerator and denominator by S over S. So, magiging VR of S times S or S VR of S plus pala to. Tapos, distribute nyo tong S. S times S, S squared plus 1 over S times S, cancel S. Sige, transpose ko si negative VR of S para ma-combine. VI of S is equal to VR of S plus S VR of S over S squared plus S. Plus 1 lang pala to, sorry. Plus 1. Kasi kinancel niyo yung S. Yan. Tapos sa transpose si negative VR of S plus BR of S. So, pwede nating i-combine to. Magiging 2 VR of S plus S VR of S over S squared plus 1. VI of S. And then, i-factor out si VR of S. Tapos, add yung coefficient. So, 2 plus S over S squared plus 1. Pero, hindi natin kailangan yung VR of S. Ang kailangan natin is si VO of S. Diba, by voltage divider, pwede nating makuha yon. So, ito si VR of S. Ito si L. Ito si C. With respect to ground. Plus, minus VO of S. Si VR of S yung pinaka-voltage across the series with respect to ground. S1 over S.
So, by voltage divider or VDR for short, ano yung VO of S? VO of S is yung impedance 1 over S divided by the sum S plus 1 over S times VR of S. Or, isimplify natin kasi complex fraction ito. Gagawin ko, multiply ko to both numerator and denominator by S. So, cancel yung S sa numerator, 1 na lang, over S times S squared, plus 1 over S times S1. VR of S. Kailangan nating ma-solve yung VR of S in terms of VOS. So, i-cross multiply ko na lang tong VR of S. I mean itong S squared plus 1. So, S squared plus 1 times VO of S is equal to VR of S. Diba? Tapos, if substitute natin dito sa so far na nakuha na natin, okay, itong VR of S, papalitan na natin in terms of VO of S. So, magiging VI of S 2 plus S over S squared plus 1 times ito S squared plus 1 VO of S. So, sige, distribute natin to. Magiging 2S squared plus 2. Kasi magiging ano to 2 quantity S squared plus 1, di ba? Plus, ito cancel S. VO of S, VI of S. Distribute. So, 2S squared plus 2. Distribute plus S. VO of S tas equal sa VI of S. E di, ang hinahanap is yung ratio ng VO of S to VI of S. Cross-multiply dito si VI of S. Cross-multiply dito itong trinomial. So, ito magiging 1 over yung i-cross-multiply 2S squared plus, unahin ko na lang yung S, plus 2, and then equal to VO of S, tas cross-multiply yung VI of S. So, yan yung transfer function. 1 over 2S squared plus S plus 2. Okay, or kung gusto nyo yung Thevenin. Second method, yung sinabi ko, hindi na kayo bubuo din ng node equation. So, ang gagawin natin, kuhain natin yung alisin ko na itong mga current. So, 1S, 1 over S. So, kukuhain natin yung Thevenin equivalent dito. So, find Thevenin at terminal AB. So, tatanggalin ko muna yung load. Ang load na magsisilbing load natin dito is ito. Yan. So, tatanggalin ko muna yon. Di ba ganun pag Thevenin? Yan. Tapos, hahanapin natin yung VTH and ZTH.
So, dito sa ZTH. So, pag ZTH, hahanapin natin dito sa terminal AB yung ZTH, pero ito-turn off yung source. So, dahil voltage source, para ma-turn off, i-ground, i-short. So, ano yung equivalent impedance? As in sa AB, naging parallel yung dalawang 1 ohm, right? So, ZTH nito is 1 parallel with 1, or product over sum, 1 times 1 over 1 plus 1, 1 half. Tapos, for VTH naman, ano yung VTH? Yung voltage across this terminal AB. So, plus minus VTH. E di voltage divider, so VTH is, kasi series sila eh, resistance dito, 1, yung hinahanapan ng VTH, over the sum, 1 plus 1, times the source VI of S. Or 1 half VI of S. Okay, kapag niredraw na natin yung circuit, so meron ka ng VTH, ang value is 1 half VI of S, tapos yung kanyang ZTH is 1 half, ito yon, or kahit gawin nyo na lang resistor kasi purely resistive. Tapos nandito yung terminal AB. Ibabalik nyo na yung load. Ano yung load natin? Yung tinanggal, yung series S saka 1 over S. Yung inductor, tsaka yung capacitor. S, 1 over S. Tapos nandito si VO of S. So, mas madali nyo nang mahanap yung VO of S na ka-series eh. Voltage divider. By voltage divider rule, VO of S is, so yung impedance sa VO of S, di ba, 1 over S. Then over the sum, 1 half plus S plus 1 over S. And then times yung pinaka-input VTH, which is 1 half VI of S. Yan. So, i-cross-multiply ko na lang dito si VI of S para makuha na natin yung ratio VO of S over VI of S. So, anong natira? Ito. 1 over S over 1 half plus S plus 1 over S times 1 half. So, dito na lang sa taas. So, magiging 1 over 2S to, right? Okay, alisin natin yung denominator. I mean, gawin nating simple fraction kasi naka-complex fraction. Anong LCD? 2S, 2 and S. 2S, right? So, multiply ko both numerator and denominator by 2S para maging simple fraction. So, multiply numerator, 1 over 2S times 2S cancel, 1 na lang, divided by, tas yung 2S, i-distribute nyo sa bawat term. 1 half times 2S, cancel si 2, S na lang, plus S times 2S, 2S squared, plus 1 over S times 2S, cancel naman si S, matitira si 2. Or rearranging 1 over, unahin natin yung 2S squared, followed by positive S, and then plus constant 2. Pareho ba? VO of S over VI of S is 1 over 2S squared plus S plus 2. Okay, pareho. 1 over 2S squared plus S plus 2. Okay, next. Problem number 8 na ito.
9. So, find VL of S over V of S naman for the circuit. So, find the transfer function ulit. Okay. So, convert muna natin in S domain. Or gawin nating mga impedances yung values. So, meron lang naman tayong inductor, dalawa. Walang capacitor, no? So, 2 Henry, 2 Henry. Ang impedance or S domain kapag inductor, LS. Yung L mo is 2. So, 2S. Magiging 2S ito. Ito rin magiging 2S. 2 Henry din siya. Tapos yung mga resistor, keep nyo lang as is or alisin na lang natin yung ohm muna. Retain natin yung pinaka-value na 2. Tapos yung input, yung V of t, gawin yung Laplace, capital V of S. Tapos dito, capital VL of S. So, depende na uli sa inyo kung anong circuit analysis ang gagamitin. Sige, para maiba, mag-ano naman tayo, mesh. Okay. So, assign tayong direction ng current, isa dito, parehong clockwise, I1 of S, dito, I2 of S. So, dalawang mesh. So, dalawang equation bubuin natin. Kapag mesh analysis, magka-KVL tayo at mesh 1. So, summation of voltage is 0. So, sa voltage source muna tayo. Dahil clockwise, gagamitin yung sign convention kung saan pumasok na polarity yung current. So, dahil sa V of S, pa-clockwise tayo, papasok tayo sa negative polarity. We will have negative V of S. Tapos yung shortcut, plus yung voltage across the elements within mesh 1, add nyo yung impedances. So, 2S plus 2. 2S plus 2 times yung mesh current ay 1 of S. Ito yung voltage across the elements sa mesh 1 due to I1. So, ang sign niya is positive. And then, yung pattern, ima-minus nyo din yung voltage across the common element sa mesh 1 and 2 due to the other mesh current naman. Diba si 2 yung common? So, ima-minus 2 yung common impedance or resistance times the mesh current I2 naman. Then, equate to 0. Okay, so, transpose na lang natin tong negative V of S sa kanan. Tapos, magiging 2S plus 2 I1 of S minus 2I of S is positive V of S. Equation 1. Tapos, dito naman, sa mesh 2, KVL at mesh 2. So, summation of voltage is 0 ulit. So, wala na tayong voltage source. Doon agad tayo sa mga voltage across the elements sa mesh 2. So, positive sign yung gagamitin sa voltage across the elements sa mesh 2. Add nyo lang uli yung mga impedances sa mesh 2. So, 2 plus 2 plus 2S. Bale, 4 plus 2S. And then, multiply nyo sa mesh current I2.
Then same pattern, ima-minus nyo din yung voltage, ima-minus nyo yung voltage across the common element sa due to the other mesh. Bale yung 2 uli, so minus 2, tapos times I1 of S naman. Then equal to 0 na. Or pag in-arrange ko, unahin ko tong negative 2 I1 of S, tapos positive 4 plus 2S, I sub 2 of S equals 0. So, pagsamahin natin yung equation 1 and equation 2. So, ito yung equation 2. Ito, equation 2. Tapos ito yung equation 1. Pagsamahin na natin. Okay. So, paano natin tayo solve? Gusto nyo mag-Cramer's rule. In matrix form, so, sulat nyo yung mga coefficient matrix. Ito. So, 2s plus 2, negative 2, negative 2, tapos 4 plus 2s. Okay. And then, times nyo sa unknown, yung I1 of S, I2 of S. Equals yung mga value sa right side, V of S, 0. So, dahil gusto natin si VL of S over V of S, yung ratio nila, transfer function, kuhain ko lang si I2 of S. So, kuhain natin yung value ni I2 of S. Paano yun? By Cramer's rule. So, yung denominator natin is determinant nung coefficient matrix. Tapos, yung numerator, sige, copy ko to. Copy ko yung determinant nung nung coefficient matrix. Pero, i-modify natin. Papalitan natin yung entry na to sa column 2 kasi nandyan yung coefficients ni I2. Papalitan nyo nung entry sa right side, yung V of S tsaka 0. Diba ganun yung Cramer's rule? So papalitan ko yon ng V of S and 0. And then evaluate nyo na. Paano mag-evaluate ng 2 by 2? Madali lang yon, diba? For example, may ABCD ka, 2 by 2 matrix, product nitong AD minus product nitong BC. So, gawin natin sa numerator product nito. So, 0 times 2s plus 2, which is obviously mazi-0 yan, right? Minus product nito, negative 2 V of S. Tapos sa baba, product nito, 2s plus 2 times 4 plus 2s minus product ng dalawa, negative 2 times negative 2. Simplify natin. So, ito 0 na nga yan. Negative of negative 2 V of S is positive 2 V of S na siya. Ito, gawin natin, expand. So, multiply 2s times 4. That's 8s. 2s times 2s, 4s squared. Next, FOIL method, 2 times 4, 8. Plus 2 times 2s, 4s. And then minus negative 2 times negative 2. Positive 4. Kaso may minus. Kato positive 4, tas may minus, kaya minus 4. So, 2v of s over, combining similar terms, we have, wala tayong mako-combine sa 4s squared, copy lang. Ito, add natin 8s plus 4s, 12s. Tas 8 minus 4, 4.
ito yung I2 of S. Pero ang kailangan nating ratio is ano yun, VL of S to V of S. Diba yun yung kailangan? VL of S over V of S. So, kuha natin yung relationship ng I2 of S kay VL of S. By Ohm's law. By Ohm's law, VL of S is voltage is impedance times current. So, ano ba yung impedance kay VL of S? 2S. Tas times yung current, si I2 of S. Therefore, ano si I2 of S? Divide both sides by 2S. Cancel to. I2 of S is V sub L of S over 2S. Okay? Yan. So, sasabihin natin, but I sub 2 of S is V sub L of S over 2S. So, substitute nyo ngayon dito. V sub L of S over 2S is equal to 2V of S divided by 4S squared plus 12S plus 4. Yan. So, mako-cross multiply nyo na dito si V of S, tas itong 2S cross multiply nyo sa taas. So, magiging VL of S over V of S na tayo. And then 2S times 2, 4S divided by 4S squared plus 12S plus 4. Di ba pwedeng i-factor out dito sa constant sa baba yung 4? So, 4S over, common monomial factor, factor out yung 4 sa denominator. Magiging 4 times quantity S squared plus 3S plus 1. Tapos makakancel nyo nito, yung 4. So, magiging S over S squared plus 3S plus 1. Okay, yan yung sagot. So, pwede nyo rin gamitan ng, kung gusto nyo, yung ginamit natin na method, yung kinukuha yung Thevenin equivalent. Okay, pwede nyo itry kung gusto nyo. Kuhain nyo yung ganito, Thevenin equivalent sa, delete ko na yung mga current na yun. Diba 2S yan? Kuhain nyo yung Thevenin equivalent dito sa AB. Find Thevenin at AB. So, alisin nyo muna tong load. Yan. So, find natin yung ZTH and VTH. So, for ZTH, so i-short natin to. Ito turn off yung voltage source. Tapos dito nyo hahanapin yung ZTH. Yan. So, anong kinalabas ang equivalent circuit? Parallel si 2S kay 2. So, ZTH is parallel si 2S kay 2
Or equivalent neto, pag dalawang parallel product over sum. So, 2s times 2 over 2s plus 2. So, magiging 4s over 2s plus 2. Or gawin ko, factor out ko si 2 sa baba. Tapos, 4 divided by 2 cancel. 2s over s plus 1. Okay, ito si ZTH. Paano yung VTH? VTH is the voltage across AB, terminal AB. Voltage divider, right? Kasi series. So, impedance or resistance sa VTH is 2 over the sum 2s plus 2 times V of S. Or 2 over, factor out nyo yung 2 times quantity S plus 1 V of S, cancel yung 2, magiging 1 over S plus 1 V of S. Yan. So, saka natin i-redraw yung circuit, magiging plus minus VTH is equal dito. So, V of S over S plus 1. Tapos, yung ZTH, nakuha nating value is 2S over S plus 1. 2S over S plus 1. Nandito yung terminal AB. Ibalik nyo na yung load. Ano yung tinanggal nating load? Series 2 ohm tsaka 2S inductor. 2 ohm tsaka 2S. 2S. Tapos nandito yung VL of S, diba? So, by voltage divider na lang, or VDR for short, makukuha nyo yung V sub L of S. Bale, yung impedance dito sa V sub L, 2S, tapos over the sum neto. Kasi series. So, 2S over S plus 1 plus 2 plus 2S times yung VTH, which is V of S over S plus 1. Tapos, makukuha nyo na yung ratio ng V sub L of S to V of S. I-cross multiply nyo lang si V of S sa denominator sa kaliwa. So, matitira dito is 2S over S plus 1 plus 2 plus 2S times 1 over S plus 1. So, what if i-distribute ko na tong S plus 1 sa baba? So, multiply 2S times 1, 2S. Okay, tapos distribute. So, 2S over S plus 1 times S plus 1 cancels S plus 1. Matitira si 2S. Plus 2 times quantity S plus 1 plus 2S times S plus 1, 2S quantity S plus 1. I-factor out na natin yung 2. Common diba yung 2? So, 2 times quantity S times S plus 1 plus S times S plus 1. Cancel yung 2. Magiging S over S plus 1, distribute the S. S times S squared plus S times 1S. So, S over, combine similar terms. So, itong S squared, wala nang common similar terms, copy nyo na agad. Plus, yung mga S combine, may tatlo. S plus S plus S, 3S. Tapos, plus yung constant 1, copy lang. So, ito yung nakuha nating sagot. Same ba? S over S squared plus 3S plus 1. Doon sa mesh analysis, same lang. S over S squared plus 3S plus 1. Yan. So, it's up to you anong gusto nyong method gamitin, kung saan kayo mas nadadalian. Okay lang.
So, I think hanggang dito muna. Tuloy na lang natin next time mag-part 4 pa tayo dito sa topic na 'to, transfer function of electrical network. Yan, abangan nyo yung part 4 na to, no? Nitong topic. Follow nyo lang ako dito sa account para mana-notify pag may live tayo next time. And subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel, Engineered Math. Link ko na lang sa description yung mga past video tutorials natin para dito sa feedback and control systems topic. Pati yung playlist na rin pala nitong Consist, link ko sa description para mapanood nyo simula umpisa hanggang dulong lesson yung ng mga topics for Consist para meron kayong video tutorial playlist guide from our YouTube channel sa buong subject nyo na feedback and control system. So kayang-kaya nyo yan, basta mag-solve lang, practice lang ng maraming problems and manood lang kayo ng mga video tutorials ko sa YouTube. Okay, see you on my next video tutorial. Bye-bye.